Eto na, mga kababayan. Warrant of arrest ni Bato, Sara, Go ay pinag-uusap-usapan na ngayon. Ugong-ugong yan ngayon, mga kababayan. Ito pong ipapanood ko sa inyo ay isang video po ito ni Mike Abe. Video ni Mike Abe, mga kababayan, na mismo si Mike Abe nagsabi. Pero disclaimer lang, mga kababayan, ito pong aming sasabihin ay hindi po ito malalim. Ma'am Josephine Sandy, ayan, Dilo Berhes, ayan, maraming salamat po, ma'am. So, yung 320 yan super sticker. Ang sasabihin po namin dito ay hindi po buong detalye. Ito lamang po ay naririnig ko lang, naririnig niya lang, hindi po namin to sasabihin na ito na yun. Wait lang si Mike Abe ito. Pero kahit si Mike Abe yan, kahit ako nakarinig din. Hotel booking. So ito na, mga kababayan. At this age, it's hard to see such small Wait lang, may ads lang. Then use my handheld portable magnifier. Finally found it. Ayan, Sassy Oreo, hello po. Nako, eto na. Pinag-uusapan na naman po ngayon ang arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa at iba pa. Nako! Accused Oo. ni Digong Ma'am Elizabeth, maraming salamat din po, ma'am, sa yung super sticker. Thank you so much. Eto na, pinag-uusapan na ngayon. Ugong-ugong. Kung naalala niyo nakaraan, mga kababayan, na pinag-uusapan nga na may warrant si Digong, ayaw maniwala itong mga DDS. Bakit? Kasi hindi daw totoo. Fake news daw. Walang katotohanan. Sino ang kanilang source? Sila-sila lang din. So ito po, this is part of our content. Disclaimer lang, hindi po kami dito nagsabi or ako na totoo ito. Ito ay ugong-ugong lang. Sa madaling salita, chismis. So ang chismis, may possibility na totoo, may possibility na hindi. Chismis nga eh. Pakinggan. sa ICC, Crime Against Humanity. At alam nyo kung saan nanggagaling itong balitang ito? Sa kampo ng mga complainant ng mga nag-file ng kaso before ICC. Yung balita daw na iyan ay nakuha mula sa kampo ng mga complainant. Sino ba ang complainant? Yun po yung mga pamilya ng mga dinido na pinatay sa war on drugs. Doon daw ito nanggaling. Usap-usapan at ugong-ugong na lalabas na daw ang warrant. Naku, mga kababayan. Ma'am Jazz, maraming salamat yung 300 yan super sticker. Thank you so much. Nako, eto pa. Noong 2017, ang grupo ni Trillanes, grupo ng mga abogado ng complainant. Alam nyo, ito po kasing grupong ito ay tumaas ang kredibilidad sa issue ng usapin ng warrant of arrest nang mapatunayan kahit hindi eksakto yung mga date na sinabi nilang lalabas ang warrant. Pero napatunayan. Si Duterte. Nahuli si Digong. Napaulit-ulit na lang sinasabi, monthly, may darating ng warrant, kinakantsawan sila. Diba? Kasi actually, mga kababayan, kung naalala ninyo, noong sinabi yan ni Senator Antonio Trillanes na lalabas via January siguro, February, tapos walang naniniwala. Asaan na yung warrant mo? Kahit ako, isa ako sa ginaganyan ng mga DDS doon sa TikTok. Grabe, ang sabi sa akin, yung ICC mo, yung warrant ng ICC mo, nasa helmet lang nakadikit. Diba? Sa helmet may ICC, quality check or quality pass. Yung ICC mo, nasa rice cooker yan, nasa electric pan, nasa charger yan. Mama Ricket 76, maraming salamat po. So, hindi sila naniniwala. Sabi ko, antayin nyo lang, hindi naman kasi ganun kadali ang batas na ganun na lang, pag bumili ka ng suka, ibibigay mo agad, magbayad ka. Siyempre, pinoprocess pa yan. Ngayon, dumating nga. Ang sabi ni Senador Antonio Trillanes, January. So, February na lang. Sabi, wala na. Pagka-March, ayun na. Hinuli na si Digong. March 12. Ngangahan ang lahat. Gulat ang sambayan ng mga DDS country na sabi ni Panelo.
Demonyo ka talaga, Trillanes. Isa kang ganito ganyan. Di ba? Sabi nila, wala yan. Sinungaling yan. Kwentong barbero lang ni Trillanes yan. Sundalong kanin yan. Yung DDS country, Duterte country, sabi ni Panelo, nagulantang. Nahuli si Digong pag-uwi. Galing sa Hong Kong. Ayaw sana umuwi. Pinilit ni Lustay, umuwi ka. Kasi pag hindi ka umuwi, ang sasabihin ng tao, duwag tayo. Uwi, tiklo. Namalo pa ng cellphone ang ulo. Di ba? Napatunayan. Yeah? Napatunayan. Kinantsawan ng kinantsawan. Kasi wala pa daw. Nung napatunayang nakulong si Digong yung pinakahari nila, wag na tayong magtaka ngayon. Ito pa. Hindi naniniwala sa kanila yung mga Duterte. Puro fake news daw, puro propaganda lang. Ay nagkatotoo. Inaresto nung nung Marso si Duterte. Di ibig sabihin, hindi fake news ang kampo ng mga complainant. Yes. Ngayon, ito na naman. Umiinit na naman po ang kailang mga pahayag na sila'y naniniwala na sa lalong madaling panahon, anytime, ibig sabihin, lalabas ang arrest warrant laban kay Bato de la Rosa, dating PNP chief, na o-accuse sa kaso. At iba pang mga retired general at kung sino-sino pa dyan. Nako! Ayan na nga, mga kababayan. Si Sir Mike Abby na yan, sabi ko sa inyo, mga kababayan, ugong-ugong, usap-usapan na anytime lalabas ang warrant kay Bato at iba pa. At may yung mga retired general. Nako! Diyos mio, Marimar. Nako, mga kababayan. Kung nakaraan lang, 'di ba, ang sabi ni Senador Sonny Antonio Trillanes IV, na hindi adik, hindi rapist, at higit sa lahat hindi magnanakaw. Ang sabi niya, abangan niyo lang, lalabas din yung warrant na yan, malayo lang taon. Ayun na nga! 1 year na kalipas! Bumaba! Ngayon pa kaya? Nako! Ma'am Jazz! Mega love shout out po. Actually, mga kababayan, ito, binalita na ito ng mga BBM vloggers. Kakalat ito. Siyempre, isi-share yan. Ma'am Jazz, maraming salamat ulit. Isi-share ngayon yan, mga bubong DDS, o mga tangang-tangang DDS. Isi-share nila yan. Makarating kay Bato yan. Makarating kay Bongo. Makarating kay Sara. Gagawa na naman sila panibagong usapin yan. Kasi natatakpan ng impeachment napunta doon sa sabongiros na nawawala natabunan. Natapalan ng impeachment. Ang gagawin nila, gagawa ng kwento yan. Niwala kayo sa akin, mga kababayan. Iaano nila yan. Matatakpan itong mga missing sabongero, ibabalik nila yan sa impeachment. Bakit? Kapag doon na busy sa impeachment ang tao, makakapaghanda pa itong mga huhulihin. Ganon yan, mga kababayan. Ganon, gagawa na naman yan ng eksena. Nako, gagawa ng eksena yan. At ito pa, mga kababayan. Bukod sa usap-usapan na yan na lalabas ang warrant anytime, pakinggan ninyo. Posible po na mangyari yan. Kasi ito pong mga complainant, abogado ng mga biktima, merong access. Meron pong authority yan na kumuha ng update, bigyan ng update sa galawan dyan po sa ICC. Kasi sila ay, ano tawag dito? Sila po ay officer of the court, yung mga abogado. Pangalawa, sila po ay merong karapatan na bigyan ng pinakahuling mga impormasyon mula sa ICC. Nako, Ma'am Che, ng Sirisa Porcilo po. Di ba? Yun daw mga complainant, katulad nila Attorney Conte, nila Trillanes, may mga access yan. Alam nila yan. So, actually, hindi naman magsasalita itong kampo ng complainant kung wala talaga. Hindi magsasalita yan kasi ito kung magsasalita ka, makakapaghanda pa Pero bago siguro nila bitawan yan, andyan na. Kasi nagulat nga ako, mga kababayan kung naalala nyo, lalabas din yung warrant niyan. Ang sabi nila, hindi totoo yan, huwag kayong maniwala. Pati nga Malacanang, walang ganito ganyan. Pero ang Malacanang, alam na pala. Marisol Manuel, hello po ma'am at maraming salamat sa iyong 5 pound pound ba? Super sticker, thank you so much po. Siyempre, bago sasabihin ito nila Senator Trillanes, nila Attorney Conte, andyan na, pero nandyan na nga.
Di ba? Oo, ito na. Okay? Natural sa kampo ng mga pwedeng maaresto. Mamirian, Mga kaso Ilupo. dyan, magdi-deny. Ganun lang yun eh. Pero siyempre, dahil nasimula na, alam niyo yung pagkakahuli kay dating Pangulong Duterte, yan po yung napaka-tindi ng epekto sa mga DDS. co-accused. Yung kasama, kung di ako kakamali, 10 yata sila dyan. Nasa listahan si Sara Duterte, Nako. Bato de la Rosa, Nako. mga general Oh. na di umanay nasangkot doon sa tukhang operation paglabag sa karapatang pantao. Nako. Ang sistema ho kasi sa ICC, hindi lahat, pag naglabas ng warrant of arrest, lahat ng pangalan nandun. Di ba dito sa Pilipinas, sa ating korte, pag nagpalabas ng warrant ang judge, kung 5, kung gaano karami yung suspect, lahat isang pangalan, nakalista ang lahat ng pangalan sa isang court order, warrant of arrest. Ganun sila eh. Sa ICC po, hindi. Bawat isang warrant, isang tao. Parang gano'n na lumalabas. Nako. Kasi itong ibang mga akusandong ito, si General Bato de la Rosa, Senador Bato de la Rosa, Sara Duterte at iba pa, dapat kasama na doon sa unang order, hindi po eh. Oh. Kaya nga si Duterte lang inaresto, siya lang nandun sa warrant of arrest na dala ng ICC. Nako, sabi ni Sir Mike Abe, ito dang warrant sa ICC ay hindi to isang bagsak na sabay-sabay silang arestuhin. Hiwa-hiwalay. Kasi kung kasali sila dun sa warrant, dapat sabay-sabay na sila Bato, sila Sara, sila Bungo, yung mga retired general. Bakit si Duterte lang ang inuna? So, isa-isa ito. Nako, mga kababayan, sino kaya? Sino kaya ang sunod? Bulang kristal. Naaaninag ko sa bulang kristal. May silver lining siya. Ano kaya itong silver lining? Kumikinang. Sa aking vision sa third eye ko. Ang aking vision ay kumikintab. May sugat ba sa liig? Walang sugat sa liig. Makintab siya, makintab. Madulas. Parang billiard, bola ng billiard. Yun ang naaaninag ko sa bulang kristal. Makintab. Naaaninag ko talaga siya. Pag hinahawakan mo, parang bola ng billiard. Nakakatanggal ng mancha. Di ba? Hindi nakakasugat sa kamay kapag ikinusot. Kapag kumukusot kang ganyan, hindi mo makikita ang ano. Nakikita ko talaga kumikintab. Nako. Ito pa. At ipinatupad ng PNP at ng Philippine government noong mga panahon yun. Okay, ganun din ang mangyayari dito. Kaya ako, personal ko pong opinion. Okay? Malamang mangyari na nga ito. Kasi itong impormasyon sa iso ng bagong warrant of arrest ay galing ulit sa kampo ni na Trillanes. Sa kanyang opinion, sa aking opinion, mangyayari ito. Makintab talaga, Nararamdaman ko sa aking third eye. Kapag iyong hinihimas-himas, kumikinang. Habang malayo pa lang akala mo flashlight. Nagre-reflect. Yung pala santil mo. Ay, Diyos ko. At mga abogado ng biktima na inuulit ko, meron silang karapatan bigyan at kumuha ng impormasyon sa ICC kung ano, dahil sila po ang complainant ng kasong ito. Tingnan natin kung sino at kailan. Pwede rin nandito na yan, hindi pa lang po pinatutupad. Kasi mayroong malalim na pagpaplano. Hindi naman kasi ganun kadali ho yan. Tulad nung kay Duterte. Bago dumating yung warrant of arrest, matagal na pinagplanuhan. Yes. Inamin ni General Torre yan, nung siya hindi pa PNP chief, siya ICI. May plan A, plan B pa kasi yan. Kung halimbawa, sabi nga ni General Torre nung nandito yung warrant, actually, siguro 1 month nang nakalipas, nandyan na yung warrant. Pero ang ginawa kasi nila, hindi agad-agad, actually 1 month or 2 weeks yata,
Basta ganun. Halos isang buwan na ang tagal. Pinagplanuhan nila kasi nga si Digong may lakad, 'di ba? Pinapaalam nila na may lakad papuntang Maisog Rally, meron dito, meron doon, tapos pupunta ng Hong Kong, doon sila naka-jackpot nung pagpunta ng Hong Kong. Na ang akala nila, kasi kapag hulihin yan doon sa Davao, magkakagulo kasi nandun yung mga supporter. Ngayon, inaantay nila na aalis si Digong papuntang ibang bansa. Pag uwi, mabilis hulihin, mabilis hulihin sa NAIA. Kasi walang mga DDS makaabang doon eh. Kasi kapag doon sa Davao hinuli, gulo. Baluarte niya yung Davao eh. Ngayon, hindi naman po pwede na galing kang Hong Kong, dadirect ka ng Davao, siyempre dadaan ka munang NAIA. Pagdating sa NAIA, sila-sila lang, mabilis. Diba? Tapos ang sabi nga, merong 1,000 na mga kapulisan na pinadeploy sa Davao City Airport. Ganyan-ganyan, di ba? Deploy daw, ganyan. Tapos akala nila, bakit ganito? Bakit ganyan? Ending, doon pala sa NAIA hinuli, wala sa Davao. So yun, mga kababayan, pinagplanuhan yan. May plan A, may plan B. Oo, kasi masakit daw sa ulo kapag sa Davao. Ngayon, paano kaya, sino kaya ang sunod hulihin? Example natin, si Bato. Hindi naman po pwede na si Bato hulihin sa bahay nila. Siyempre, may mga manlaban to. Oo. Kasi naranasan na ni Bato yan. Kung si Bato ang hulihin, manglalaban yan. Alam na niya yan. Yung mga adik nga na hindi totoong adik, nanlaban. Siya pa kaya na hindi naman manlaban yan. Kaya ang isipin ng mga taga-PNP niyan at saka ng Interpol, ganito yan. Antayin natin na merong session sa Senado. Pag may session sa Senado, yung umpisahan na yung impeachment trial ni Sara or yung 20th Congress. May ganyan, 20th Congress. Paglipat ng 20th Congress, ganyan kaya may hearing, may session, doon na yan. Kasi walang gulo eh. Paano magkakagulo sa Senado? Hindi ka man pwedeng mag-bit-bit doon ng isang batalyon na supporter. Bawal naman pumasok dun sa loob ng Senado. Makapasok ka doon kung empleyado ka. Nako. Malalaman natin yan mga kababayan kung si Bato hindi napapasok magjo-duty sa Senado. Baka magugulat na lang tayo, mag-declared ito ng travel. Baka biglang mag-declared yan na bakasyon muna ako for 10 days. Naalala nyo yung yung founder ng yung si Pastor Joel Apolinario. Apolinario ba yon? Apelyido nun? Pastor Joel Apolinario. Kita ninyo yon na ang hirap hulihin. Kamakail, doon siya nahuli sa may isla na napuro guns. Nako, ito pa. Director. Sabi niya, matagal na naming alam yan. Matagal na pinagpaplanuhan yan. At nung oras na dumating ang warrant of arrest, mabilis nilang ipatupad. Ganun kasi. Kaya itong kay Bato, kay Sara, at iba pang mga akusado dyan sa isong yan, kasama na ho yan sa pinagpaplanuhan ngayon ng mga otoridad. Pero dahil yan ay operational matter ng ating kapulisan, law enforcement agency, hindi na natin tatalakayin yun. May limit tayo, alam ko yan. Dahil ako po ay taga-media, alam ko yung limitasyon. Hindi na natin pwedeng talakayin kung ano yung merito, yung operational matter ng ating otoridad. Pero ang akin hong opinion, yan ay napagplanuhan na, pinaghandaan na kung ano ang kailang gagawin. Para sa oras na dumating ang warrant of arrest, to ICC, madaling ipatupad yan. Ayan. Nako, ayan na nga. Diba? Sabi ko sa inyo mga kababayan, hindi puputak ang manok kung hindi nangingitlog. Ito mga kababayan, the more na mag-circulate itong mga videos natin, yung mga live natin, tapos yung ibang vloggers. Actually, nakita ko kanina nag-content kasi dito si kahapon ba yun? Si Chris Ulo. Napanood ko si Chris Ulo. Ayun nga, yung kay Bato nga na warrant. Yun din ang kumakalat ngayon. Tapos ito si Sir Mike Abe. Tapos ako. Tapos nakita ko ata si Kakofi kanina. Yun din yung ata content niya. Abangan natin mga kababayan. Ako naman, sa totoo lang mga kababayan, according sa Bulang Kristal na aking pinapanood, makinang. Makinang siya, mabuhok. Makinang pero mabuhok. Nako. Ayun na nga, mga kababayan.
abang-abang na lang tayo. Tapos sasabihin na naman nila, asan yung live mo? Napahiya ka, parang hindi naman hinuli. Antayin nyo. Hindi naman kasi ganun kadali yan. Kung disable lang yan, bilis hulihin. Hindi man disable yan. Magaling gumamit ng armas yung mga huhulihin. Mga general yan eh. May mga guns pa yan. Alam nyo na. Hindi basta-bastang hulihin yan. Mga pulis yan, mga general yan. Maliban na lang kung si Sarah. Si Sarah, army reservist yan. Magaling din yan gumapang. Magaling din yan umikot, gumulong, magbangbang. May mga ano yan eh. Skills yan eh. So, antabayanan natin. Baka sabihin na naman, asaan na yung sinasabi mo? May warrant of arrest ganito, warrant wala naman nangyari. Bahala kayo, antayin nyo na lang ha, mga DDS. Watch and learn. Wait and see. Wait and see, sabi ng Malacanang. So, ito, mga kababayan. Ano naman ito, mga kababayan? Ito na nga, Pilipinas. Usap-usapan ngayon na sasali nga sa ICC. Ngayon, siguro, ito para sa akin mga kababayan na mahirap din siguro kasing aresto. Pero actually, kahit hindi na tayo kasali sa ICC, na-aresto si Digong eh. No? Naalala nyo mga kababayan, kahit hindi tayo member ng ICC, ay na-aresto si Duterte. So, hindi naman siguro po pwedeng antayin pa natin na magiging miyembro ang Pilipinas ulit sa ICC para arestuhin yung mga susunod na arestuhin, yung mga siyam na may warrant doon na naka-redacted. Di ba? Ma'am Ja, si Lupo. Hindi naman siguro yun ang ano. So, ito mga kababayan. Ito yung sunod na pag-uusapan. Nako, mga kababayan. Ito. Basahin ko lang. Ito Ito na. Pilipinas Today. Pilipinas Today. Basahin natin. Sa panibagong survey ng Okta Research na isinigawa noong April 20 hanggang 20